Again, in a certain non-concurrent force system, it is found that summation ng Fx is equal to negative 80 pounds, and then summation ng forces along Y is equal to 160 pounds, and summation ng moment is equal to 480 pound-feet counterclockwise sense. Determine the point at which the resultant intersect the y-axis. No? So, siguro drawing nyo natin yung axis na. Ito si point O. Tapos, ang alam natin, yung summation daw ng forces along y, x is equal to, so nandito siguro sa Rx, 80 pounds, no? Nilagay ko negative, I'm sorry, tawag doon, to the left, kasi negative nga, di ba? And then, may positive tayo na 160 pounds. Pero hindi natin sure, hindi natin alam kung saan ba siya nag-intersect, no? So, sabi kasi non-concurrent, wala siya concurrent. Tapos, yung moment at O is equal to 480 newtons counterclockwise. Sorry, pound foot pala. Okay. So, ngayon, yung resultant natin ay pagka nag-moment ka dito kay point O, nasan kaya yung force natin ngayon? Pag ganun. No? So, ibig sabihin, pwedeng nandito yung force natin, pwedeng nandito yung force natin, or pwedeng nandito yung force natin, resultant force, or nandiyan dyan. No? Kasi hindi natin alam paano lang siya iikot. Pag ganun. So, sa tingin mo ba, ano yung force na magbibigay ng to the left na resultant and upward? So, di ba pagka ginanto mo, ito yung resultant natin, hindi natin alam. So, that is upward yung Fy, Fx positive. So, mali ito. Paano pag dito? Downward si Fy, to the right si Fx. So, mali. Pag dito, negative si Fx, negative si Fy. So, tama, alam natin na pag ganito yung force natin. No? So, the resultant force is ganito. So, this is the resultant force. Kaso, tinatanong, determine the point at which the resultant intersect the y-axis. So, ito yung y-axis natin. Tama, yan. So, ano daw yung distance y na yan? Again, that is, ang tawag natin dyan, the principle of transmissibility of g-force. Ito si Fx. So, di ba kahit saan mo dalhin yung Fx natin, equal lang yan. Okay? So, this is 80. And then, ito si 160. Okay lang? So, ngayon, papaikutin na natin siya. Ay, Barbie. So, summation ng moment at O is equal to moment at O produced by the resultant. So, the moment at O is equal to, ano i-assume na lang natin? Na ang counterclockwise, positive. Assumption lang naman, no? So, the moment at O is equal to 480 is equal to 80 multiplied by Y. So, what's the value of Y? 480 divided by 80. So, that is equal to 6
Wait, seryoso yun na yun? Oo. O kunwari tinatanong naman ano, determine the point at which the resultant intersects the y-axis, ay x-axis. So, ilipat niyo lang yung force niyo, ito na ngayon si 160, ito na si 80. O sir, bakit hindi umikot si ano pala kanina si 160? Kasi nag-moment ka dito kay O, ito na si 160, wala siyang moment arm. So, nag-pass na siya dun sa axis of rotation natin. So, si x naman, how to solve for x, that is equal to 480 is equal to 160 times x. So, magkano yun? That is equal to, okay, yun na yun, sir. Oo, ganyan.